Ayun, sa wakas, dumating na rin ang araw na ito. Ito lang naman ang araw na una makakasama natin ang ating mga kaibigan na antingero sa Calao para maghunting ng mutya. Ano yan? Dignum. Ayun oh. Dignum bakal na bato. Bakal na dignum. Yan siya. Oo. O nga no? Dignum bakal na bato. Bigat, tingnan mo. Sobrang excited talaga ako dahil ito talaga ang unang pagkakataon na lalabas kami at magkakasama bilang isang team. Matagal na namin plano ito sa totoo lang. At maraming salamat kay Commander Kalanchaw dahil siya ang nagplano ng lahat ng magiging adventure namin. Sarap! Tara mga master at samahan nyo kami sa aming paglalakbay sa pagkuha ng maraming mutya. Mga Calao team ha, nandito tayo. Yo, what's up mga ka-master? Nakatato si Bar Portea. Kasama ko si Master Kalanchaw. Walang audio kanina, ano ba naman yan? Saan pupunta? Punta kami Daraitan daw. Sa lakad na ito ay kasama natin si Jay, Nash, si Commander Kalanchaw at ang bago nating kaibigan na si Kuya Tantan. Maaga ang naging usapan namin na magkikita sa Cubao pero sa totoo lang, nahihiya ako sa kanila. Paano ba naman kasi na 30 minutes na akong late sa napag-usapan? Pero kahit ganon, maaga pa rin kaming nakalakad papunta sa Daraitan, Tanay Rizal. Ano bang agenda ngayong araw na to at napakaaga nating umalis? Maaga tayo kasi medyo malayo ang pupuntahan natin. Kailangan natin agahan para maiuras tayo sa panghunting ng mga mutya. Kasi yung pag-aakyat sa bundok, hindi yan basta-basta na gano'n na lang pag sinabing aakyat tayo bukas, masusunod pag-aandaan niya, pinag-aandaan niya. Malayo po itong pinupuntahan namin. Commander Kalanchaw, magdiri pa na yung taxi. Pupunta kami sa Daraitan, Tanay Rizal. Sabi kasi ng maraming antingero na napakaraming batong mutya na makikita roon. Hindi pa ako nakakapunta doon, kaya naman habang nasa biyahe kami ay sinisimot ko talaga ang magagandang overlooking view na madadaanan namin. Bundok at pataas lagi ang daan kaya naman hindi namin maiwasan ang ginawin, lalo pat nakabukas ang buong bintana ng taxi ni Kalanchaw. Parang kasing ginaw ito ng Baguio. Ang lamig dito talaga, tingnan natin kung anong oras. Mag-alas 9 na pero sobrang lamig dito sa lugar na ito. Andito tayo ngayon sa Tanay Rizal. Malayo pa yung pupuntahan natin. Sabi daw ni Kalanchaw nasa 1 hour na lang. 1 hour pa yung pupuntahan natin mula dito, isang oras pa. Pero buti na lang may malapit na. Dumaan muna tayo dito sa kainan sa may Paris kasi higit muna tayo sa baw kasi medyo malamig. Tara, magandang mag-Paris doon. Apat, hindi ka kahit naman. Mula doon sa Cubao hanggang dito sa Tanay ay hindi pa kami nakapag-breakfast. Kaya tama-tama at meron ditong parisan sa daan at kakain muna kami ng Paris. Maambon lagi dito. Maambon lagi pero yung araw tirik. Sa Manila sana tayo, nasa Kaulapan. Malapit na tayo sa kalahati ng ulap. Maabot na natin. Pero sulit kasi ang gaganda ng mga views sa mandaan natin. Maganda yung mga views. Anong lugar na po ba ito, kuya? Sampaloc po. Sampaloc, Tanay. Yan. Ang pag po dito sa February, mas doble yung dito. Ang pag. So mas doble pa yung lamig. Hindi ko na kaya magganito yung damit. Shout out sa Team Calao, idol. Bago pala kami pumunta dito ay syempre kailangan namin ng budget. Kaya isa sa pinag-ambagan namin ay yung magiging pagkain namin pagdating mismo sa Daraitan. Nagpasya kaming bumili ng ilang karne at syempre isda sa palengke. Masarap ang inihaw na isda, lalo na sa ganitong klaseng lakad o banding. Bili tayo sibuyas kamatis dito, di ba? Doon na, meron dito kay nanay. Shout out Team Calao. Rock and roll.
ng amoy. Ano ba yan? Sekreto ng hilo. Sikreto. Nang malapit na kami sa Daraitan ay nagkaroon ng kaunting problema. Inaayos daw ang tulay mismo sa ilog. Hindi pwede yung mga kotse, hindi makakadaan sa inaayos sa tulay, pero yung mga motor pwede. Kaya dito sa lugar na to, dito nila pinaparking yung mga yung mga kotse. Yan yung mga kotse na yan. Andito na tayo sa pupuntahan natin, pero lalakarin pa rin natin yung tumbok talaga na pupuntahan natin. Andito tayo ngayon sa parkingan kasi ang tulay doon inaayos yata. Risko ang hangin, tsaka probinsya talaga ang dating. Kaya kailangan naming magpark at maglakad ng kalahating oras marating mismo ang pupuntahan namin. Para sa akin mas okay ito dahil para mas matagal kaming magkasama at habang naglalakad ay mas marami kaming makita. Layo pa daw tayo. Tayo pa. Sa lugar na ito. Talagang paliguan talaga, no? Kaya pala nakakawili itong lugar na ito dahil sa view maganda, maraming tao, maraming dumadayo, mga iba-ibang lugar. At syempre dahil inaayos nga ang tulay ay naranasan namin na tumawid dito gamit ang bangka. Sobrang ingat namin sa pagtawid dahil lahat kami ay nakatayo at unting maling galaw lang ay maaaring kaming lahat tumumba. Ay, hawak lang ako sa motor. Kaya hawak lang ako sa motor. Hawak sa motor, baka umalon. Bagat pa to. Yes, nakatawid na rin kami. Meron kayo nakita kagad na mutya. Dito marami ka na makikita dito kasi ito na yung mga batong bundok talaga, At sa wakas, nakarating na rin kami sa Daraitan. At sa susunod na episode ay tunghayan nyo ang mismong paghahanap namin ng mutya at ang mga bago naming mga kaibigan sa aming paglalakbay. Kahoy na tumagos siya sa ilalim. Ito, kahoy na tumagos siya sa ilalim ito. Abangan ang susunod na kabanata.